Language, Grade 1 Quarter 3 Week 6 Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang kalinisan at kahalagahang dulot nito sa ating sarili at sa ating pamayanan at mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid. Day 1 hanggang Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang language ang kalinisan at kahalagahang dulot nito sa ating sarili at sa ating pamayanan at mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid. Day 1 Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can use words that express changes in the character traits comparing then and now. And use high-frequency words referring to keeping the self and community clean. Suriin at pagkumparahin ang dalawang larawan. Ano ang inyong napapansin? Maari ninyong ibahagi ang inyong obserbasyon sa inyong klase. Gamitin ang katagang noon ay, ngayon ay, para ikumpara ang dalawang larawan. Halimbawa, noon ay malinis pa ang mga ilog, masarap pang maligo dito, marami ring isda ang nahuhuli dito. Ngayon ay marumi na ang ilog, ang mga basura ay kasama na natin sa paglangoy, wala na ring mga isda dito. Ano ang mga posibleng dahilan ng pagbabago ng itsura at kalagayan ng estero at ilog noon at ngayon? Narito ang mga posibleng dahilan ng pagbabago ng itsura at kalagayan ng estero at ilog noon at ngayon. Una, pagtatapon ng basura kung saan-saan. Pangalawa, pagdami ng populasyon kaya dumadami rin ang mga basura. Pangatlo, pagdami ng mga bahay, mga gusali at pabrika. Pang-apat, kawalan ng disiplina ng iba. At panglima, kakulangan sa paglilinis at pangangalaga ng kapaligiran. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kalinisan at kahalagahang dulot nito sa ating sarili at sa ating pamayanan. Gagamitin din natin ang mga salitang noon at ngayon para ilarawan at ikumpara ang pagbabago sa tauhan sa kwento. Basahin ang mga sumusunod na salita. Noon. Ngayon. Mikrobyo at bakterya. Ano ang masasabi mo sa larawan ng estero noon at ngayon? Ang masasabi ko sa larawan ng estero noon at ngayon ay makikita ang malaking pagbabago sa itsura at kalagayan nito. Noon, ang estero ay malinis, malinaw ang tubig at may mga isdang nabubuhay rito. Maaliwalas ang paligid at ligtas itong paliguan ng mga bata. Samantalang ngayon, sa maraming lugar, ang estero ay marumi, mabaho at puno ng basura. May mga pagkakataong barado ito at nagiging sanhi ng pagbaha. Ipinakikita nito na napabayaan ng tao ang kalikasan, kaya mahalaga na magtulungan ang lahat sa pangangalaga ng estero upang ito ay muling maging malinis at ligtas. Nakikita ba natin ang mikrobyo at bakterya? Hindi. Ang mikrobyo at bakterya ay hindi nakikita ng ating mata dahil napakaliit nila. Mikroskopyo lamang ang gamit upang makita ang mga ito.
Saan natin ito maaring makuha? Makukuha natin ang mga ito sa maraming lugar, lalo na sa marurumi o hindi malinis na bagay at kapaligiran, tulad ng maruming tubig o estero, baha, kanal, mga basura at maruruming paligid. Ano ang maaaring maidudulot ng mikrobyo at bakterya sa tao? Ang mikrobyo at bakterya ay maaaring magdulot ng masasamang epekto sa kalusugan ng tao, lalo na kung makapasok ito sa ating katawan. Ang mga maaaring maidulot nito ay ang pagkakasakit, pagtatae at sakit ng tiyan, impeksyon sa sugat at matinding sakit. Babasahin natin ngayon ang kwentong pinamagatang Bunty and Bubbly na sinulat ng isang Indiano na si Sorit Gupto. Ano ang nakikita ninyo? Tungkol sa ano kaya ang kwentong babasahin natin? Basahin na natin ang kwentong Bunty and Bubbly, isinulat ni Sorit Gupto. Mahilig si Bunty na makipaglaro sa mga paru-paro at mga ibon. Mahilig din siyang maglaro ng mga papel na bangka. Mahilig din siyang gumawa ng palasyong buhangin. Pag-uwi ng bahay ni Bunty, inutusan siya ng kanyang nanay upang maglinis ng katawan, ngunit tumanggi si Bunty. Ayoko sa sabon, pagdadabog na sigaw ni Bunty. Isang gabi, nanaginip si Bunty. Ang pulutong ng mga mikrobyo at bakterya ay inaatake at sinisira ang kanyang palasyo. Takot na takot si Bunty at tumakbo habang sumisigaw ng, "Tulong! Tulungan niyo ako!" Biglang sumulpot ang haring sabon. "Huwag kang matakot, Bunty. Sige, suguri ng mga bakterya at mikrobyo." Utos nito sa kanyang pulutong ng mga kawal. Sinugod ng mga kawal na bula ang mga mikrobyo at bakterya. Natalo at napaalis ng mga bula ang mga bakterya at mikrobyo. Mula noon, mahilig na rin si Bunty na linisin ang kanyang katawan. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutan ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga hilig ni Bunty na ginagawa? Tama! Mahilig si Bunty na makipaglaro sa mga paru-paro at mga ibon. Mahilig din siyang maglaro ng mga papel na bangka. At mahilig din siyang gumawa ng palasyong buhangin. Pangalawang tanong, ano ang utos ng nanay ni Bunty pagka-uwi niya? Tama! Pag-uwi ng bahay ni Bunty, inutusan siya ng kanyang nanay na maglinis ng kanyang katawan, ngunit tumanggi si Bunty. Pangatlong tanong, sinunod ba ni Bunty ang nanay niya? Bakit hindi? Tama! Hindi sumunod si Bunty sa kanyang nanay sapagkat ayaw niya ng sabon. Pang-apat na tanong, ano ang panaginip ni Bunty? Tama! Napanaginipan ni Bunty ang pulutong ng mga mikrobyo at bakterya na inaatake at sinisira ang kanyang palasyo. Takot na takot si Bunty at tumatakbo habang sumisigaw ng, "Tulong! Tulungan niyo ako!" Panglimang tanong, sino ang tumulong kay Bunty nang lusubin ang kanyang palasyo? Tama! Tinulungan si Bunty ni Haring Sabon at inutusan niya ang kanyang mga kawal na bula na suguri ng mga bakterya at mikrobyo. Pang-anim na katanungan, ano ang natutuhan ni Bunty sa kanyang panaginip? Tama! Natutunan ni Bunty na maglinis ng kanyang katawan, kaya mula noon ay mahilig na rin siyang maglinis ng kanyang katawan. Pang-pito, bakit mahalagang maging malinis tayo sa ating katawan? Tama! Mahalagang maging malinis tayo sa ating katawan upang maiwasan ang sakit na dala ng mga bakterya at mikrobyo. Pang-walong tanong, ang katawan lang ba natin ang dapat nating panatilihing malinis? Ano pa?
Tama! Bukod sa ating katawan, dapat rin nating linisan ang loob at labas ng ating bahay. Pangsyam na katanungan, paano naman natin mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran? Tama! Mapapanatili nating malinis ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng araw-araw na pagwawalis at pagtatapon ng mga basura sa basurahan. At para naman sa pang-10 katanungan, ano-ano ang ginagawa ninyo upang mapanatiling malinis ang ating pamayanan? Bakit ito mahalaga? Ang pamayanan ay napapanatiling malinis sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, regular na paglilinis ng paligid, at pakikilahok sa mga cleanup drive. Mahalaga ito upang maiwasan ang sakit, pagbaha, at maging ligtas at maayos ang pamumuhay ng lahat. Paano kumilos ang pangunahing tauhan sa simula ng kwento? At paano naman siya kumilos sa wakas? Ikumpara natin si Bunty sa simula at dulo ng kwento. May nagbago ba sa kanya? Gamitin natin ang noon at ngayon sa pagkukumpara. Halimbawa, noon. Noong una, ayaw ni Bunty maglinis ng katawan dahil ayaw niya ng sabon. Pinipilit pa siya ng kanyang nanay na maglinis ng kanyang katawan. Ngayon ay mahilig na si Bunty maglinis ng kanyang katawan kapag siya ay marumi. Gumagamit na rin siya ng sabon upang linisin ang kanyang katawan. Magnilay-nilay at kumpletuhin ang mga pahayag na ito. Ang mga natutuhan ko ngayong araw ay... Ano ang inyong natutuhan ngayong araw? Narito ang posibleng sagot. Ang mga natutuhan ko ngayong araw ay maging malinis sa aking katawan. Ang mga katagang, patlang at patlang ay maaaring gamitin sa pagkwento sa pagbabago ng isang tauhan sa kwento. Ang tamang sagot para dito ay ang mga katagang, noon at ngayon. Isipin ninyo kung paano kayo nagbago sa paglipas ng mga taon. Ipahayag ninyo ang inyong mga ideya gamit ang mga pariralang noon ay, ngayon ay. Halimbawa, noon ay hindi ako marunong magligpit ng aking pinaghigaan. Ngayon ay marunong na akong ayusin ang aking pinaghigaan. Lahat tayo ay nagbabago. Ikumpara mo ang sarili mo mula noon hanggang ngayon. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can use words that express comparison and contrast. Note and describe main points about community helpers and cleaning tools. And use high-frequency words to express ideas about keeping clean. Kilala ba ninyo ang lugar na ito na nasa larawan? Ano ang tawag dito? Sino sa inyo ang nakapunta na sa lugar na ito? Tama! Ito ay Luneta Park. Pagkumparahin ninyo ang dalawang larawan, ano ang makikita ninyo sa mga larawang ito? Noong una, malinis pa ang parke. Marami ang namamasyal dito. Pagkatapos na mamasyal ng mga tao, ay marami silang iniwang kalat kung saan-saan kaya dumumi ng husto ang parke. Sa unang larawan, napakadumi ng parke. Maraming basura ang nakakalat sa paligid. Sa pangalawang larawan, malinis ang parke. Walang anumang basura ang makikita sa paligid. Ano-ano ang inyong ginagawa upang mapanatiling malinis ang inyong kapaligiran? Ano ang mangyayari kapag hindi natin ito gawin? Magiging kaaya-aya pa bang pumunta sa parke kung ganyan ang itsura? Bakit? Ano kaya ang mararamdaman mo kung makikita mo na madumi ang parke? Sa araw na ito, makikilala natin ang mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid.
Gayun din, matututuhan natin ang iba't ibang gamit na katuwang natin sa paglilinis ng ating paligid. Basahin ang mga sumusunod na salita. Pagwawalis, pagpupunas, pagbubunot. Tingnan ang mga larawan at kilalanin o tukuyin ninyo kung ano ang kanilang trabaho o gawain. Narito ang unang larawan. Sino ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay isang taga-kolekta ng basura o basurero. Ano ang kanyang ginagawa sa pamayanan? Siya ay nangongolekta at nag-aayos ng basura upang hindi maipon ang mga basura sa pamayanan. Saan mo siya kadalasang nakikita? Kadalasan siyang nakikita sa mga kalsada, barangay, palengke at mga kabahayan para kunin ang mga basura ng bawat mamamayan. Ano ang tulong na naibibigay niya sa tao? Malaki ang naitutulong niya dahil napapanatiling malinis ang kapaligiran, naiiwasan ang sakit at nababawasan ang mabahong amoy at kalat. Ano ang gamit niya para magawa ang kanyang trabaho? Ang gamit niya ay basurahan na may gulong, guwantes, uniforme at mga kasangkapang panlinis, gaya ng walis tingting, walis tambo, dustpan at marami pang iba. Kilalanin naman ang sumunod na larawan. Sino ang nasa larawan? Tama! Siya ay tagawalis ng kalsada o street sweeper. Saan mo siya kadalasang makikita? Kadalasan siyang makikita sa mga kalsada, parke, paaralan at paligid ng barangay. Ano ang tulong na binibigay niya sa pamayanan? Malaki ang kanyang naitutulong dahil pinananatili niyang malinis ang kalsada at kapaligiran, naiiwasan ang sakit at nagiging maayos at kaaya-aya ang pamayanan. Kilalanin naman ang sumunod na larawan. Sino ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay isang janitor o tagalinis ng lugar. Anong kagamitan ang hawak niya? Hawak niya ang panlampaso o mop, timba at basahan na ginagamit niya sa paglilinis. Ano ang kanyang gawain at tulong sa pamayanan? Ang kanyang gawain ay maglinis ng sahig at paligid. Malaki ang kanyang naitutulong dahil napapanatili niyang malinis, ligtas at maayos ang pamayanan upang maiwasan ang dulas, sakit at aksidente. Kilalanin naman ang sumunod na larawan. Sino ang nasa larawan? Ano ang tawag sa kanya? Tama! Tinatawag siyang hardinero. Anong tulong ang maaari niyang maibigay sa atin? Ang hardinero ay tumutulong sa atin sa pag-aalaga ng mga halaman at puno. Ano ang gamit niya sa kanyang pagtatrabaho? Ang mga gamit ng hardinero ay pala, kalaykay, pandilig, gunting sa halaman, at asarol. Sino-sino ang mga katulong sa pamayanan na nakita mo sa larawan? Sabihin kung anong gawain at tulong nila. Isulat ang pangalan ng mga katulong sa pamayanan na nakita mo sa larawan at isulat ang kanilang mga gawain. Narito ang halimbawa. Basurero. Ang kanyang gawain ay nangongolekta ng basura. Tagawalis ng kalye. Ang kanyang gawain ay nagwawalis ng mga tuyong dahon sa kalye. Janitor. Ang kanyang gawain ay nagwawalis at naglalampaso ng buong pasilidad. Hardinero. Ang kanyang gawain ay nagtatanim at nagdidilig ng mga halaman. Ang basurero, tagawalis ng kalye, janitor, at hardinero ay mga pangalan na pantawag sa katulong sa pamayanan o noun.
Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay salita na ginagamit sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ang kilos na kanilang ginagawa ay tinatawag na verb o action word. Ano ang trabaho ng janitor? Ano rin ang trabaho ng hardinero? Ano ang trabaho ng basurero? At ano ang trabaho ng tagawalis ng kalye? Ikwento mo nga ang kilala mong tumutulong sa paglilinis? Paano kaya kung walang mga taong nagpapanatili ng kalinisan ng paligid? Bakit mahalagang panatilihing malinis ang paligid? Sila lang ba ang responsable sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan? Sino pa? Bilang isang bata, paano kayo makatutulong sa pagpapanatiling malinis ang paligid? Magnilay-nilay at sagutin ang tanong. Bakit kailangan natin na makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Mag-isip ng isang taong nagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid o pamayanan. Magkwento tungkol sa kanya. At sagutan ang hinihingi sa bawat patlang. Madalas kong makita si, ang, isulat ang pangalan o ang kanyang trabaho. Gumagamit siya ng, isulat naman ang gamit para sa panglinis, para sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Nagpapasalamat ako kay, sabihin naman kung sino ang inyong pasasalamatan. Dahil, sabihin kung ano ang kanyang ginagawa upang mapanatili ang kalinisan ng paligid. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!